Dominant Protector. Credit to the author. 3,901-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Gayunpaman, ang Ghost-Eyed Golden Eagle ay hindi isang normal na spirit beast. Kahit na ginamit ni Terence ang Jade Space para makatakas mula sa lock nito, kailangan pa rin niya maging maingat. Kung hindi, babalik ang multo na Golden Eagle kung siya ay pabaya. Bagamat pansamantalang nawala sa kanya ang mata ng multo na Golden Eagle, hahanapin pa rin siya nito sa malapit na hinaharap. Hindi binalak ni Terence na makipagkita kay Randolph at Hernan ngayon dahil mas ligtas para sa kanilang dalawa na kumilos ng mag-isa. Para sa iba pang mga baguhan, ang pagkuha ng isang alagang hayop ng libre sa pagtatasa ng spirit beast ay isang bagay na hindi na nila mahihiling pa. Natuwa ang mga taong tulad ni Hernan matapos makakita ng multo na Golden Eagle Cub, ngunit hindi ito masyadong pinapansin ni Terence. Kung tutusin, mayroong isang Spirit Beast Elder sa Jade Space, at hindi maipaliwanag ni Terence ang kanyang sarili kung gumamit siya ng isang bagay na hindi makatao bilang isang anting-anting na alagang hayop upang kumuha ng isang espiritong alagang hayop sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Hindi pa banggitin, ang mababang antas ng mga Spirit Pet Talisman na ito ay maaari lamang magpaamo ng mga Spirit Beast sa ibaba ng Sky Class. Ang mga espiritong hayop sa antas na ito ay hindi karapat-dapat sa atensyon ni Terence. Kahit na nakita niya ang multo na Golden Eagle, hindi siya interesado. Siyempre, kung baby Spirit Beast iyon na may bloodline ng King, ibang kwento. Maaaring hindi na kailangang gawin mismo ni Terence, at ang bagay ay magiging masaya na tulungan siyang manalo ito. Gayunpaman, ito ay nasa labas lamang ng likod na bundok, at ang posibilidad na lumitaw ang isang espiritong halimaw na lumalaban sa langit ay halos zero. Kung tungkol kay Terence, ang pinakamalaking pakinabang ng pagsubok na ito sa espiritu ng hayop ay hindi ang mga alagang hayop, ngunit ang katotohanan na maaari siyang manatili sa panlabas na bahagi ng likod ng bundok sa loob ng isang buwan. Ito ang pinakamagandang benepisyo para sa kanya. Ang tatlong pavilion ay may napakahigpit na kontrol sa likod ng bundok. Ang isang baguhan na tulad ni Terence ay hindi makakapasok sa mga normal na oras, maliban sa pagsusulit ng baguhan. Ang likod ng bundok ay ang tanging lugar na alam niya kung saan niya makikita ang nakakalamon sa puso na katangi-tanging damo. Gamit ang napakagandang damo na nakakalam ng puso, makakagawa siya ng foundation level na Golden Elixir, at sa foundation level na Golden Elixir, mabilis siyang makaka-level up. Ito ang pinaka-inaalala ni Terence ngayon. Bagamat mayroon ng dalawang tangkay ng nakakalamon sa puso na katangi-tanging damo sa espasyo ng Jade, mas mabuti. Kung makakahanap pa siya ng ilan pang mga tangkay ng nakakalamon sa puso na katangi-tanging damo sa paligid ng likod ng bundok, ang paglalakbay na ito ay hindi magiging walang kabuluhan. Bilang karagdagan, ang likod na bundok ay mayaman sa mga mapagkukunan. Para sa sinumang magsasaka, ito ay isang likas na kayamanan. Kahit na sa panlabas na lugar, hanggat ang isa ay handa, ang isa ay makakahanap ng maraming mahalagang likas na kayamanan. Hindi lamang mayroong lahat ng uri ng mga espiritong damo at espiritong hayop, ngunit mayroon ding maraming mga bihirang kayamanan sa labas ng mundo. 3 araw lang ang huling pagsusulit ng newbie na kuha na ni Terence ang napakasarap na damo na nakakalam sa puso, ngunit wala siyang oras para maglakad-lakad. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, mayroon siyang isang buong buwan sapat na para sa kanya na magpatakbo ng buong bilog sa likod ng bundok kung gusto niya. Natural, kailangang gamitin ni Terence ang pagkakataong ito. Kung hindi, hindi niya magagawang tuparin ang natatanging mobile warehouse sa Jade Space, hindi ba? Ang hindi inaasahan ni Terence, gayunpaman, ay nakilala niya ang isang matandang kakilala sa labas ng bundok bago pa man siya makapagsimulang magwales. Naisip ni Terence na natagpuan na siya ng malamultong Golden Eagle nang makakita siya ng anino sa itaas ng kanyang ulo, ngunit ito ay talagang lumilipad na espiritong hayop mula sa likod ng bundok. Ito ay si Natalie at ang kanyang maliit na curly bear. Pinagmamasdan si Natalie at ang oso na bumagsak mula sa langit at lumapag sa harapan niya, maging ang matigas na nerbiyos ni Terence ay hindi maiwasang mabigla, bakit ka nandito? How impolite, bakit hindi mo ako tinawag na little senior sister noong nakita mo ako?
Tinuro ni Natalie ang noo ni Terence at galit na sinabi. Napakurap-kurap si Terence, bakit napaka-calculative niya sa panahong ganito. Wala siyang ibang pagpipilian kundi bigyang kasiyahan ito, nakikita kung gaano siya nagalit. Okay, little senior sister. Mabait na babae yan. Ang galit ni Natalie ay agad na naging kagalakan, nakatayo sa kanyang mga tiptoes at tinapik ang balikat ni Terence, na nagpapanggap na kalmado. Ganoon din ang ginawa ng oso, nakabitin sa leeg ni Terence at sinusubukang gawin ang parehong bagay, na nagpapatawa sa mga tao. Hindi alam ni Terence kung matatawa o maiiyak habang nakatingin sa dalawa. He shrugged. Now, can you tell me kung bakit ka biglang sumulpat dito? Sa normal na mga pangyayari, walang sino man ang pinayagang pumasok o umalis sa likod ng bundok nang walang pahintulot ng likod ng bundok palas. Bagamat maaaring payagan ang Natalie dahil sa kanyang malakas na background, paano siya papayagan ng mga elder sa likod ng palasyo ng bundok na mag-isa? Dapat malaman na halos imposible para sa Natalie na harapin ang mapanganib na panlabas na bahagi ng likod ng bundok kasama ang kanyang maliit na ring bear, isang espiritual na alagang hayop na walang anumang lakas sa pakikipaglaban. Kung pinapasok siya ng nakatatanda sa likod ng bundok hall nang walang pahintulot, paano niya ito ipapaliwanag kay Truett kung may nangyari sa kanya? Ang higit na ikinagulat ni Terence ay ang mas madaling sabihin kaysa gawin upang mahanap ang isang tao sa malawak na panlabas na lugar na ito ng bundok. Paano nalaman ni Natalie na nandito siya? Hehe, syempre may importante akong gagawin dito. Kung sa bagay, junior brother, wala ka nang gagawin. Simula ngayon, samahan mo ako sa pagkumpleto ng misyon sa likod ng bundok. Nakangiting sabi ni Natalie. Mission? Anong klaseng misyon? Lalong naguluhan si Terence. Mula sa kanyang naunawaan, ang isang malaking miss na tulad ng Natalie ay walang pakialam sa anumang mga reward sa misyon. Maaari siyang magkaroon ng maraming mapagkukunan ng pagtatanim hanggat gusto niya, bakit kailangan niyang gumawa ng anumang mga misyon? Higit pa rito, mag-isa siyang pumunta sa mapanganib na bundok na ito para sa isang misyon. Sa lakas nitong si Miss Salter, na halos nasa tuktok ng unang yugto ng Foundation Building Realm, at sa kaunting panda, parang medyo delikado na gawin ito, tama ba? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, little junior brother. Ilang araw na ang nakalipas, binigyan ako ni Lolo ng isang gawain na magdisenyo ng sarili kong mga armas at mangolekta ng mga forging materials. Ngayon, naisip ko na ang hitsura ng mga armas, ngunit kulang pa ako ng ilang mga materyales. Ang pinakamahalaga ay matatagpuan lamang sa likod ng bundok, kaya ang iyong senior sister ay pumunta dito. Seryosong sabi ni Natalie. Nakikita ko. Tumango si Terence. Sa kanyang opinyon, malamang na sinamantala ni Truett ang pagkakataon na hayaan ang dalagang ito na magkaroon ng karanasan. Kung hindi, kung bulag-bulagan niyang protektahan siya sa tumataas na pavilion, gaano man siya kahirap magtanim, mahirap para sa kanya na talagang lumaki. Bukod dito, ang munting senior sister na ito sa kanyang harapan ay hindi mukhang isang taong masigasig na maglilinang. Noong una, medyo natakot akong pumunta dito mag-isa, pero ayokong humingi ng tulong kay Linden at sa mga nakakainis na lalaki na iyon. At nagkataon na nandito si little junior brother at ang iba pa sa inyo para sa no-comer assessment, kaya dumiretso ako para hanapin ka. Paano naman, senior sister, napakatalino ko, di ba? Pagmamalaki ni Natalie. Hindi napigilan ni Terence ang tumawa. Natarante siya, nga pala, paano mo ako nahanap? 3,902. Napakamot ng ulo si Natalie at sinabing, ganyan kita nahanap. Sinabi ko sa kalbo na lolo sa likod ng bulwagan ng bundok na pupunta ako upang hanapin ka, at pagkatapos ay nagpadala siya ng isang tao upang ipadala ako dito. Kalbo si lolo. Napakurap-kurap si Terence, napagtanto na ang tinutukoy niya ay ang kalbong elder sa likod ng bulwagan. Gayunpaman, mas ikinagulat niya ito. Talaga bang napakalakas ng mga matatanda ng bulwagan sa likod ng bundok na napakadali nilang nakakulong sa kanya sa malawak na bundok sa likuran? Kahit na sa tulong ng lahat ng uri ng mga paghihigpit sa likod ng bundok, ang kakayahang ito ay labis pa rin na labis na pinalaki nito kaya napatulala ang mga tao. May mga alingaw-ngaw at haka-haka tungkol dito, ngunit ito ay isang buhay na halimbawa sa kanyang harapan, hindi maiwasan ni Terence na manginig.
Tila kailangan niyang maging mas maingat kapag lumipat siya sa likod ng bundok sa hinaharap, o ang kanyang lihim ay maaaring malantad anumang oras. Nang makita ang hindi makapaniwalang ekspresyon ni Terence, nagtatakang nagtanong si Natalie, Little junior brother, hindi mo ba alam? Narinig kong binanggit ng aking lolo na pagkatapos gumamit ang mga elder sa likod ng Mountain Hall ng maraming paghihigpit upang tulungan sila, ang kanilang pangunawa ay maaaring sumaklaw sa buong likurang bundok, maliban sa pangunahing lugar. Bagamat walang sino man ang gagawa nito sa ilalim ng normal na sitwasyon, ito ay para sa isang tao na makakahanap ng isang bagay para sa kanila sa normal na sitwasyon. Likod ng bundok. Ito ay inaasahan. Pagkatapos ng lahat, gaano man sila kalakas, may hangganan ang lakas ng tao. Walang sino man ang magbibigay pansin sa buong likod ng bundok sa lahat ng oras. Kung talagang ginawa nila, hindi biro ang samuka ng dugo. Para kay Terence, kung hindi dahil sa kahilingan ni Natalie para sa kanya, hindi mag-aaksaya ng lakas ang isang big shot tulad ng Back Mountain Hall Elder para sa isang baguhan na tulad niya, lalo na't hindi siya papansinin sa lahat ng oras. Basta maingat siya, wala dapat problema. The core area shouldn't be the place that should be heavily monitored, right? Why can't I sense it? Nagtataka na tanong ni Terence. Oo. Hindi ko sinasadyang nadulas ito. Ito ay isang sikreto na nalaman ko nang makarinig ako ng pag-uusap ni Lolo sa iba pang matatanda. Nang pag-usapan ng mga nakatataas ang bagay na ito, tinawag nila itong kahihiyan ng tatlong malalaking pavilion, at bawal itong malaman ng mga ordinaryong tao. Si Natalie ay nilabas ang kanyang dila sa cute na paraan. Ang kahihiyan ng tatlong pavilion. Ang interes ni Terence ay napukaw siya ay nasa Sky Class Island sa loob ng 4 na buwan na ngayon, at dahil siya ay nasa malugod na pavilion sa lahat ng oras na ito, hindi niya gaanong alam ang tungkol sa tatlong pavilion, lalo na ang mga sekretong ayaw nilang malaman ng mga tao. Ang likod na bundok ay ang teritoryo ng tatlong pavilion, at isang bagay na tinatawag na kahihiyan ng mga nakatataas ay nangyari sa kanilang sariling teritoryo. Napukaw ang pagkamausisa ni Terence. Kalimutan mo na, hindi ko sasabihin sa iba, pero ibang usapan kung ikaw yon, little junior brother. Palihim ko lang sasabihin sa'yo. Nagkunwaring misteryoso si Natalie habang pinalapit niya si Terence sa kanyang tainga, maaaring masubaybayan ng harap at likod ng mga bulwagan ng bundok ang buong likod ng bundok. Gayunpaman, may nangyari ng maglaon. Nang sinusubaybayan ng isang elder ng likod na bundok hall ang pangunahing lugar, ang kanyang divine sense ay nawasak ng ilan sa mga pinakamakapangyarihang espiritong hayop. Siya ay nakoma, ang kabuoang bilang ng mga pavel mula noon. Sa kanya, ngunit ang resulta ay hindi naayos pagkatapos, ang bagay na ito ay bihirang binanggit. Hindi mapigilan ni Terence na ipikit ang kanyang mga mata sa sekreto. Inakala niya na ang likod ng bundok ay ganap na nasa ilalim ng kontrol ng tatlong pavilion, ngunit tila hindi ito ang kaso. Bagamat kontrolado ng tatlong malalaking pavilion ang likod ng bundok sa pangalan, hindi sila dapat gumawa ng marami sa mga espiritong hayop sa likod ng bundok, lalo na ang pinakamakapangyarihan. Kung hindi, hindi sila tatawaging kahihiyan ng tatlong malalaking pavilion. Hindi mapigilan ni Terence na mabigla. Gaano kalakas ang mga espiritong hayop sa gitna ng likod na bundok upang lumaban sa 10 matatanda ng tatlong pavilion? Hindi nakakagulat na ang pagsubok sa Hufflepuffy noong nakaraang oras, sinabi ng mapahamak na bagay na sa kanyang kasalukuyang lakas, kung kailangan niyang harapin ang mga taong iyon, madali nilang patayin siya ng isang solong hitsura. Hindi totoo ang mga salitang iyon. Sa oras na ito, biglang naalala ni Terence si Akira at ang kanyang mga inheritor girlfriends na walang malay. Tanong niya, hindi pa nakaka-recover ang elder na ito sa coma niya. Hindi ka ba humingi ng tulong kay Master Zhang Liju? O kahit wala siyang magawa? Umiling si Natalie. Si Master Zhang Liju ay isa sa mga pinaka-maimpluwensyang tao sa buong Nakajima. Siya rin ang pinuno ng Nakajima Peel Division. Bakit siya pupunta sa North Island para sa isang maliit na bagay? Bagamat nanggaling siya sa Beidou at medyo may kinikilingan sa Beidou, nakatayo siya ngayon sa gilid ni Nakajima. Hindi naman tayo masyadong bias at humingi ng tulong sa kanya para sa bawat maliit na bagay, di ba? Nakikita ko. Nakahinga ng maluwag si Terence.
Ang mga sintomas ng elder na ito ay parang katulad ni Akira at ng iba pa. Kung walang magagawa si Zhang Liju tungkol dito, mag-aalala siya. Kung tutusin, kahit na sinabi ni Emerson na matagumpay na napagaling ni Zhang Liju ang Master Ice at Master Snow sa araw ng guidance ng Elder, ang lahat ng ito ay tsismis lamang, hindi isang tunay na halimbawa. Ngunit narinig ko mula sa aking lolo na ang dahilan kung bakit ang tatlong matatanda ng pavilion ay hindi pumunta kay Master Zhang Liju para humingi ng tulong ay dahil iniisip nila na hindi nila nais na sayangin ang isang napakahalagang pabor sa gayong maliit na bagay. Nagpatuloy siya. Hindi mapigilan ni Terence ang mapangiti. Ang buhay ng isang elder sa likod ng bundok hall ay isang maliit na bagay. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, kumpara sa pabor ni Zhang Liju, tila ganoon. Mula sa tatlong pavilion point of view, mahirap hanapin ang isang elder level master, ngunit maaari pa rin nilang i-recruit at sanayin siya. Sa kabilang banda, bihira ang pabor ni Zhang Liju, at ito ay isang mahalagang estratehikong mapagkukunan na hindi masasayang. Sige, sinabi ko sa iyo ang isang malaking lihim. Susunod, kailangan mong magtrabaho para sa akin, ang iyong nakatatandang kapatid na babae. Tumayo si Natalie sa kanyang tipto at tinapik muli ang balikat ni Terence. Kung ganoon. Sige. Naisip ito ni Terence at sa wakas ay tumango. Bagamat gusto niyang samantalahin ang pambihirang pagkakataong ito na mamasyal sa paligid ng likod na bundok at hanapin ang napakagandang damo na lumalamon sa puso, maaari niyang pangalagaan ang mga bagay na ito ng sabay-sabay sa pamamagitan ng pagsunod sa Natalie. Bukod dito, nag-aalala rin siya tungkol sa paggala ni Natalie sa likod ng bundok na mag-isa kasama ang maliit na ring bear. Kahit na ang mga matatanda ng likod ng bundok hall ay binibigyang pansin ang kanyang kinaroroonan sa lahat ng oras, kung may nangyari talaga, kahit na ang makapangyarihang mga matatanda ay walang magagawa. Gayunpaman, ano ang forging material na gusto mo? Alam mo ba kung saan ito? Tanong ni Terence. Ang paghahanap ng isang bagay sa malawak na bundok na ito sa likod ay parang naghahanap ng karayom sa isang dayami. Tulad ng huling pagkakataon na hinanap niya ang matingkad na damong lumalamon sa puso, kahit alam niya ang mga katangian nito, sa swerte lang niya halos hindi niya ito natagpuan. Kung hindi man lang niya alam ang mga ito, halos walang posibilidad na magtagumpay. 3,903. Humajejek si Natalie at confident na sinabi, "Syempre alam ko." Ang senior sister ay nakagawa ng maraming takdang aralin ng maaga. Ang lugar na susunod nating pupuntahan ay tinatawag na Half Moon Lake, at kailangan nating maglakad ng 200 milya hilaga. Half Moon Lake. Dahil iyon ang kaso, bilasan natin at umalis na tayo. Sabi ni Terence. Kung ito ay nasa labas ng mundo, ang 200 milya ay hindi isang malayong distansya para sa mga pinakamataas na eksperto sa unang bahagi ng foundation stage. Hindi rin nagtagal at natapos na silang maglakad. Ngunit sa panlabas na bahagi ng likod ng bundok, mahirap sabihin. Napakahirap maglakbay sa masukal na kagubatan. Ang susi ay ang panganib na nakatago sa lahat ng dako. Kung hindi sila mag-iingat, makakatagpo sila ng ilang kakilakilabot na bagay. Kung may nangyari sa daan, maaaring hindi sila magtagumpay kahit na gumugol sila ng ilang araw at gabi. Posible pang mawalan sila ng buhay sa daan. Matapos ang isang buong araw at gabi, sa wakas ay dinala ni Terence si Natalie at ang maliit na oso sa Half Moon Lake. Ang dahilan kung bakit ito nagtagal, maliban sa katotohanan na sinamantala ni Terence ang pagkakataon na mangolekta ng mga halamang gamot, ay higit sa lahat ay dahil sa umiikot na oso. Hinailan ng maliit na lalaki ang buntot na buhok ng isang maya. Ang mga kakaibang maya ay karaniwan sa panlabas na bahagi ng likod ng bundok. Ang kanilang individual na lakas ay hindi masyadong malakas, at sila ay karaniwang nasa pagitan ng ranggo ng lupa at langit. Mayroon silang isang pares ng malalakas at malalakas na binti tulad ng mga ostrich, ngunit ang kanilang mga balahibo ay hindi gaanong maganda kaysa sa mga paboril. Ang kakaibang sparrow na nakasalubong ni Terence at ng iba pa sa daan marahil sanay na itong makakita ng mga tao, at pagkatapos maramdaman na si Terence at ang iba pa ay hindi palaban, talagang nagyabang ito sa kanilang paligid para maghanap ng pagkain. Kaya naman, sumabog ang pag-uusisa ng umiikot na oso, at nabunot ito ng ilang balahibo. Pagkatapos, isang trahedya ang nangyari.
Bagamat herbivore ang kakaibang sparrow, pinakagusto nito ang mga balahibo nito. Ang mga aksyon ng oso sa pagkakataong ito ay naging sanhi ng pagngangalit nito. Ang kakaibang sparrow ay isang napakalakas na uri ng lipunan. Ang galit sa isa sa kanila ay katumbas ng galit sa buong kawan. Ang isang sparrow ay hindi nakakatakot, ngunit paano kung mayroong isang grupo ng mga 12-dosenang o kahit 100 sa kanila? Kahit si Terence ay hindi magagarantiya na kakayanin niya ang pag-atake ng napakaraming maya, hindi pa banggitin na sila ay nasa panlabas na bahagi ng likod ng bundok. Kapag nagkagulo, lalala lang ang gulo. Ang kakaibang bagay ay nabagamat mabilis ang mga ibon, mayroon silang kahinaan, hindi sila makakalipad tulad ng ibang mga ibon, at hindi rin sila makaakyat sa mga puno. Si Terence at ang iba ay kailangang maghintay ng kalahating araw para maghiwa-hiwalay ang mga ibon, at halos hindi na sila nakatakas. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pagkilos ay nagpaalala kay Terence kay Yasi, at hindi niya maiwasang makaramdam ng emosyonal. Oh! Ito ba ang Half Moon Lake? Mukhang maganda. Ang pinagmulan ng Half Moon Lake ay dapat dahil sa hugis ng kalahating buwan na ito, tama. Lumiwanag ang mga mata ni Terence sa nakita. Hindi lang yan, narinig ko kay Lolo na maraming fluorescent na nilalang sa ilalim ng lawa. Sa gabi, parang half moon talaga kung titingnan mo mula sa langit. Balita ko napakaganda. Sabi ni Natalie na may hitsura ng pananabik. Ganun ba? Dapat abangan yan. Speaking of which, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang hinahanap natin ngayon? Tanong ni Terence. Pinipigilan siya ng Natalie mula nang magkakilala sila, at hindi pa rin niya alam kung ano ang kanyang layunin. Nakikita mo ba ang napakalaking puno ng fir na iyon sa gitna ng lawa? Ang bagay na gusto ko ay nasa puso ng puno, kapatid na lalaki. Ngumiti si Natalie. Kung gayon huwag na tayong mag-antala, alis na tayo. Huminga ng malalim si Terence at iniba ang paksa. Ang super malaking fir tree na itinuro ng Natalie ay napapaligiran ng tubig ng lawa sa lahat ng panig. Gayunpaman, dahil ito ay Half Moon Lake, kung ang isa ay lalabas mula sa pinakamakipot na bahagi, kailangan lang nilang tumawid sa mahigit 100 metro ng lawa. Para sa isang master sa tuktok ng maagang yugto ng pagtatatag ng foundation tulad niya, hindi ito mahirap sa lahat. Gayunpaman, dahan daw ang sinabi ng Natalie, walang nagmamadali. Little junior brother, hindi mo pa alam na bagamat maganda at payapa ang Half Moon Lake na ito, sinabi ni Lolo na kung gaano kaganda ang mga bagay, mas mapanganib ang mga ito. Kung hindi ka mag-iingat, mamamatay ka dito. Ano? Napakurap si Terence. Palagi siyang may tiwala sa sarili na daraman niya ang panganib sa lahat ng dako kahit sa labas na bahagi ng likod ng bundok, at iniiwasan niya ang maraming gulo sa daan, ngunit hindi siya nakakaramdam ng anumang senyales ng panganib dito. Hanggang ngayon, ang tanging impresyon ni Terence sa lawa ay nakakagulat na tahimik ito. Kung ito ay nasa secular na mundo, ang kapayapaang ito ay magiging isang napakabihirang kasiyahan, ngunit sa likod na bundok na ito kung saan ang panganib ay nakatago sa lahat ng dako, kung maingat na mararanasan ito ay magdudulot ng kakaibang pakiramdam sa isang tao. Gayunpaman, walang makapangyarihang mga espiritong hayop sa paligid, ni walang anumang ordinaryong mabangis na hayop. Ang lugar sa loob ng ilang milya mula sa Half Moon Lake ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam na ito ay isang purong lupain na nakahiwalay sa ibang bahagi ng mundo. Kakaiba kasi ang tahimik. Gayunpaman, tulad ng sinabi ng Natalie, mas kakaiba ang isang lugar, mas malamang na lumitaw ang mga hindi inaasahang panganib. Maaaring may ilang uri ng nakakatakot na spirit beast na nakatago sa Half Moon Lake na ito. Kung hindi, imposibleng ipaliwanag kung bakit walang ni isang espiritong hayop sa paligid. Nagawa ko na ang aking takdang aralin. Ang Half Moon Lake na ito ay isa sa mga pinakadelikadong lugar sa panlabas na bahagi ng likod ng palasyo ng bundok. Hindi mabilang na mga eksperto ang namatay dito. Maging ang mga eksperto sa Jindan ay hindi nangangahas na baliwalain ito. May mga naunang halimbawa ng mga eksperto sa Jindan na namamatay dito. Kinagat ni Natalie ang kanyang daliri at sinabi, "Isang Jindan stage expert." Nagulat si Terence na ramdaman na niya nakakaiba ang lugar na ito, ngunit hindi niya inaasahan na kahit isang gintong core master ay mahuhulog dito.
Si Terence ay palaging may tiwala sa sarili sa kanyang sariling lakas, kaya kahit na nakilala niya si Nan Tianyong, na nasa tuktok ng huling yugto ng foundation stage, hindi siya sumuko sa ideya ng pakikipaglaban. Sa huli, nakuha niya ang huling tawa ayon sa gusto niya. Gayunpaman, kung ang kalaban ay isang Golden Core Stage Master, kahit si Terence ay hindi maiisip na lumaban sa kanya. Ang pagkakaiba ng lakas ng dalawa ay parang pagkakaiba ng langit at lupa. Kung kahit isang eksperto sa Jindan ay mahuhulog dito, ang Half Moon Lake na ito ay talagang hindi niya kayang harapin gamit ang kanyang lakas sa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage. Kung ganoon nga, hindi ba napakaliit ng posibilidad ng tagumpay natin? Kumunat ang noo ni Terence. Kung siya lang, ayos lang. Kahit na alam niyang maliit lang ang tsansa niyang mabuhay, ang kanyang hindi sumusukong karakter ay nag-udyok sa kanya na subukan. Ngunit ngayon ay mayroon siyang Natalie at ang maliit na pande kasama niya. Ang oso ay walang kapangyarihang makipaglaban, at bagamat ang Natalie ay nasa rurok ng maagang yugto ng foundation building realm, tila wala siyang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban. Kung may totoong krisis, mahirap sabihin kung gaano kalakas ang kanyang maibibigay. 3,904. Si Terence ay talagang walang kumpiyansa sa pagharap sa Half Moon Lake, kung saan kahit isang Golden Core Stage Master ay maaaring hindi makayanan, sa ganitong uri ng porma sayon. Kung may nangyari sa Natalie dito, hindi lang mahirap ipaliwanag kay Truett, ang Pavilion Master ng tumataas na Sky Pavilion, maging si Terence mismo ay mag-aalala. Tumango si Natalie. Hindi lang malabong mangyari, ngunit kung kumilos tayo sa araw, walang posibilidad na magtagumpay. Gayunpaman, sa gabi, maaaring magkaroon tayo ng pagkakataon. Sa gabi. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Terence. Malalaman mo kapag gabi na, little junior brother, napahajijek si Natalie at pinananatiling suspense siya. Mukhang nakahanda ka na, little senior sister. Hindi nagpatuloy si Terence at bumaantong hininga. Bago ito, si Natalie ay isang dalisay na binibini sa kanyang paningin, isang inosente at walang muwang na magsasaka sa ikatlong henerasyon. Ngunit ngayon ay bigla niyang nalaman na ang dalagang ito ay talagang maaasahan kapag siya ay seryoso. Iyon ay dapat, kung hindi man paano ako magiging iyong maliit na nakatatandang kapatid na babae. Pagmamalaki ni Natalie. Kinuha ng dalawa ang maliit na pande at agad na nagsimulang magpagaling sa isang puno sa gilid ng Half Moon Lake. Dahil walang ibang espiritong hayop sa paligid, ang Half Moon Lake ay isang pambihirang liblib na lugar sa paligid ng likod ng bundok. Ayon sa Natalie, bagaman ang Banyo Lake ay lubhang mapanganib, ito ay medyo ligtas kung ang isa ay hindi mahawakan ang ibabaw ng lawa. Sa madaling salita, ang tunay na panganib ng Banyo Lake ay nakatago sa lawa. Habang naghihintay sila, nagdilim ang kalangitan, at ang Half Moon Lake, na hindi gaanong kay-special sa araw, sa wakas ay nagsiwalat ng tunay na anyo nito. Gaya ng sinabi ni Natalie, nagsimulang magliwanag ang lawa sa gabi dahil sa mga fluorescent na nilalang. Hindi napigilan ni Terence na huminga ng malamig. Ang Banyo Lake ay naging isang magandang paraiso pagkatapos ng liwanag, ngunit ang tunay na mukha ng halimaw ay nahayag sa kanilang dalawa ng walang pag-aalinlangan. No wonder you said that we have to wait until night to find an opportunity. Kung kikilos tayo ng padalos-dalos sa araw, walang matitira. Gulat na sabi ni Terence. Dahil sa fluorescent light, sa mga sandaling ito, nakatayo silang dalawa sa mga tuktok ng puno at kitang-kita ang tanawin sa ilalim ng lawa. Ito ay isang antas na hindi maarak ng pangunawa sa araw. Sa malalim na suso ng lawa, mayroong isang malaki at mabangis na itim na anino. Ang hitsura nito ay hindi malinaw na nakikita, ngunit mula sa itim na anino, ito ay hindi lamang napakalaki, ngunit puno rin ng pagpatay na layunin. Naramdaman ni Terence na ang lakas ng taong ito ay mas mataas kaysa sa Golden Eagle na may multo, at isang makapangyarihang hayop na maaaring pumili ng taong makakain anumang oras. Kung wala siyang alam at umatake lang sa maghapon, patay na siya ngayon. Pero ngayon, dahil kitang-kita niya ang posisyon nito, kahit na napakadelikado pa rin, may pagkakataon pa rin na samantalahin ito. Hindi ako masyadong magaling sa pakikipaglaban, kaya ikaw na ang baalang tumawid sa lawa at maabot ang higanteng puno ng fir sa gitna. Nagkibit balikat si Natalie kay Terence. Sige, sabi niya.
Handa na si Terence para dito. Bagamat napakahirap tumawid sa lawa kasama ang Natalie at Kuan Bear sa kanyang kasalukuyang lakas, sa kanyang palagay, magandang bagay na nakaya ng Natalie na harapin ang realidad ng napakatahimik. Kung talagang gustong kumilos ng matigas ang miss na ito, mamamatay siya nang hindi alam kung paano siya namatay. Ang pinakamaliit na bahagi ng lawa ay halos 10 metro lamang ang layo mula sa higanting puno ng fir sa gitna. Kung ang target ay direktang nakalock sa paalang na sanga nito, ang distansya ay magiging mas malapit kung ang target ay tumawid sa canopy ng lawa. Pinagmasdan ng mabuti ni Terence at itinoon ang kanyang mga mata sa isang puno sa hindi kalayuan. Hindi ito ganoon kataas kumpara sa ibang mga puno na 10-10 metro ang taas, at ang tuktok ng puno ay halos 10 metro lamang mula sa lupa. Gayunpaman, ito ang puno na pinakamalapit sa puno ng fir sa lawa, at ang distansya sa pagitan ng puno at ng puno ng fir ay 7 o 8 metro lamang. Para sa isang peak-level early foundation stage practitioner tulad ni Terence, ito ay isang simpleng hakbang. Pagkatapos pumili ng lokasyon, ang susunod na gagawin ay matiyagang maghintay para sa isang pagkakataon. Kung sa araw, imposibleng makita ang sitwasyon sa ilalim ng lawa at mahulaan ang panganib, kaya walang pagkakataon. Ngunit ngayon, sa gabi, maaari niyang gamitin ang fluorescent na ilaw sa lawa upang i-lock ang posisyon. Ang ilalim ng lawa ay isang nakakatakot na pag-iral na maaaring pumatay kahit na ang gininto ang core stage ng mga masters. Hindi man lang binalak ni Terence na labanan ito, dahil kung gagawin niya, ang resulta ay napagpasyahan na. Kailangan niyang makalayo rito hanggat maaari. Ito ay lamang kapag ito ay lumangoy sa pinakamalayong dulo ng lawa na ito na ang oras upang kumilos. Then you and the bear will stay here. From the situation on the day, as long as you don't do anything unnecessary, this place should be safe. Hintayin mo na lang ako dito sa pagbabalik. Tandaan mong magtago ka ng mabuti, baka magkaroon ng ingay mamaya. Sabi ni Terence habang tumatayo. Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Sa maliit na puti na nagpoprotekta sa akin, hindi ako malalagay sa panganib. Little junior brother, maaari kang magpatuloy ng walang pag-aalala. Tumawa si Natalie at winagiway ang kanyang kamay. Pumunta sa kanyang paraan ng walang pag-aalala. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Tumingin siya sa cute na maliit na oso. Mapoprotektahan ka ba ng lalaking ito? Patay ka kung maniniwala ka sa ganyan. Iginala ni Terence ang kanyang mga mata sa masiglang kilos ng oso at umakyat sa puno. Napabuntong hininga siya at pinagmasdan ng mabuti ang mga galaw ng itim na anino sa ilalim ng lawa. Hindi lamang niya kailangang tiyakin na lumangoy ito hanggang sa pinakamalayong dulo, ngunit kailangan din niyang malaman ang mga pattern ng paggalaw nito. Ito ang pinakapangunahing gawaing paghahanda bago kumilos. Kung siya ay pabaya, ang resulta ay maaaring isang trahedya na kamatayan. Ang prosesong ito ay tumagal ng 1 buong 2 oras, at nang humikab na ang Natalie ay sa wakas ay nagsimula na si Terence. Ito ay ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Terence nang i-activate niya ang kanyang butterfly microsteps, lumilipad sa lawa na parang multo. Ang 8 metro, sa mga mata ni Terence, ay isang distansya na maaari niyang lampasan sa isang iglap ng walang tulong ng anumang panlabas na bagay, ngunit ngayon ay kailangan niyang maglagay ng labis na pagsisikap. Gayunpaman, hindi niya alam kung kaya niyang magtagumpay. Malapit na. Ilang talampakan lang ang layo ng fir tree, at nang maisip ni Terence na siya ay magtatagumpay, ang tahimik na Half Moon Lake ay biglang nagsimulang manginig. Pagkatapos, isang red tentacle na kasing kapal ng isang palanggana ang bumaril mula sa ilalim ng lawa sa napakabilis na bilis na mahirap makita ng mata, na nakatutok kay Terence. Ang pagtawid sa 8 metro ay isang maikling distansya, at naisip na ni Terence ang pattern ng paggalaw ng halimaw, piniling gawin ito kapag ito ay nasa pinakamalayo na punto sila ay hindi bababa sa 1,000 metro ang pagitan. 3,905. Sa bilya ng pamilya Charlton sa sekular na mundo. Sina Cheryl, Yasi, Carla, Josephine, Trixie, Francine, maliit na Sham, at Akira, ito ang mga babaeng pinakakinakabahan ni Terence.
Inilagay sila sa 4 na magkahiwalay na silid, lahat ay walang malay. Sina Amara at Chester naman ay nagpapatrolya sa 4 na kwarto, binabantayan ang mga babae. Sa panahon ng Sky-class Island Plan, matapos mahimatay ang mga babae, sinunod ng mga tauhan ni Terence ang kanyang utos at dinala sila pabalik. Dahil karamihan sa malalakas na tao ay nagpunta sa Sky-class Island, sila ang pinakamalakas sa natitirang mga tao, kaya ang proseso ay itinuturing na maayos at walang sino man ang nangahas na pigilan sila. Matapos ibalik ang mga batang babae sa villa, nag-obserbo at nag-usap ang kantang Amara at ang iba pa. Ang conclusion ay ang mga sintomas ng comatose ng mga batang babae ay katulad ng kay Akira. Hindi pa sila nasa panganib, ngunit hindi sila magising. Hindi nila siya mailigtas gamit ang kanilang kasalukuyang kakayahan, kaya kinailangan nilang hintayin si Terence na bumalik at tingnan kung makakahanap siya ng paraan. Kaya, ang tanging magagawa nila ngayon ay ang alagaan ng mga babae para kay Terence. Gayunpaman, ang villa ay napakalaki lamang, at lahat ay may kanya-kanyang mga bagay na dapat gawin. Halatang hindi makatotohanan ang napakaraming tao na magsisiksikan sa villa para alagaan ang mga babae. Sa huli, nanguna sina Amara at Chester, na nagayos para sa 2 tao na magpalitan sa pag-aalaga sa kanya. Bagamat sinabing napakaraming tao ang kailangan nilang asikasuhin, dahil lahat ng mga babae ay walang malay, walang gaanong gagawin araw-araw. 2 tao ay higit pa sa sapat. Sa ganitong paraan, masisiguro nito na mayroong sapat na lakas tao at hindi maantala ang sariling gawain ng bawat isa. Bukod dito, lahat ay naidagdag sa parehong grupo at ang kanilang mga telepono ay online 24 na oras sa isang araw. Kung may apurahang bagay, agad silang makakatanggap ng mensahe at sumugod. Sa napakaraming tao na nagtitipon, kahit na wala si Terence bilang backbone, sa lakas ng secular na mundo, magiging mahirap para sa anumang puwersa na lumaban sa kanila. At ngayon, si Amara at Chester na. Isa-isang nililinis ni Amara ang bahay, habang si Chester ay nagpapatrolya sa paligid ng villa kasama si General Wilson at ang Purple Lightning Beast. Siya ay isang Sky-class full master, ngunit siya ay nagtatrabaho bilang isang waiter at isang security guard. Kung may lumabas na balita, magugulat ang mga tao. Si Chester naman ay walang gaanong mairereklamo. The thing is, walang nangyari, all this while, and every time na makikita siya ng mga security guards, they'd look at him as if he a competitor. Ang sakit sa puwet kung iniisip lang iyon. Tignan mo ate mo. Sa tingin mo mananakaw ako sa trabaho mo. Itinaas ni Chester ang kanyang kamay na bakal at inikat ang kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi pa rin ito masama. Sa simula, napapaligiran pa rin siya ng mga security guard na ito bilang grupo ng mga magnanakaw. Ngayon, kahit papaano ay napabuti niya ang pagiging isang mabuting mamamayan na nararapat na ipagdiwang. Nang siya ay naiinip, huminto siya sa kanyang paglalakad. May 2 tao na nagmumula sa kanto sa unahan, at sa paghusga mula sa tunog ng kanilang mga yapak, sila ay dapat na malakas na practitioner. Sigurado ka bang nawala ng malay ang lahat ng nagmana? Sino ka? Tanong ng isang matandang lalaki na may kahindek-hindek at dagwang peklat. 100%. Huwag mag-alala, tansurog na makalangit na venerate. Ito ay isang piraso ng cake para sa akin upang malaman ang anumang bagay sa East Ocean. Ang ibang tao ay walang iba kundi si Jane, na matagal nang hindi nagpakita. Nakatingin ang lalaking ito kay Cheryl at Yasi, nagpadala pa nga ng mga tao para kidnapin ang 2 babae at hinikayat ang sekta ng Golden Bell na pilayin ang mga Meridian ni Terence. Siya ang kaaway ni Terence. Pagkatapos noon, sinubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mapunta sa magandang panig ng sekta ng balabal na bakal sa pamamagitan ng sektang Golden Bell, sa pag-aakalang magagawa niya ang anumang gusto niya. Hahawakan niya si Terence, ang kanyang kaaway, at bugbugin siya hanggat gusto niya, at magagawa niyang makipaglaro sa mga babae ni Terence tulad ni Cheryl. Ito ay napakakul sa pag-iisip lamang tungkol dito. Ngunit bago pa man siya makapagpakitang tao, nakatanggap siya ng isang piraso ng mapangwasak na balita, isang sinaunang sekta tulad ng sekta ng balabal na bakal na winasak ni Terence.
Nang matanggap niya ang balita, nagkataong naging panauhin sa pamilyang Sawyer ang ancestral elder ni Blaze Hall, ang makalangit na master na si Tobias. Siya ay isang Sky Class Full Master, ngunit siya ay tulala sa lugar. Ang Blaze Hall ay isang sinaunang sekta kung tutuusin kahit na hindi sila kasinlaki ng sekta ng 5 elemento sa ibabaw, mayroon pa rin silang grupo ng Sky Class Master sa kanilang buong bilog paano sila mapapawi sa isang araw. Gayunpaman, ang malupit na katotohanan ay nagsabi sa kanya na kahit na hindi lahat ng mga alagad ni Hall ay napatay, ang Sky Class Full Masters na namamahala sa sekta noong araw na iyon ay patay lahat, wala ni isa ang natira. Walang itinago si Terence nang dalhin niya ang kanyang mga tauhan para salakayin ang sekta, kaya kailangan lang ng Celestial na magtanong sa paligid para malaman ang katotohanan. Nalaman din niya ang planong pagbubukas ng Sky Class Island. Pumunta si Terence sa Sky Class Island, at lahat ng kanyang mga tagapagmana ay walang malay. Ito ang mahalagang impormasyon na pinaghirapan ng Celestial Master na si Tobias para alamin. Kung si Terence ay nasa karaniwang mundo pa rin, kung gayon kahit na gusto niyang maghiganti, kailangan niyang mag-isip ng 2 beses bago gawin iyon. Ang isang taong maaaring pumatay ng isang grupo ng mga Sky Class Masters sa mahusay na pagkumpleto ng Iron Cloak Sect ay hindi isang tao na siya, isang Sky Class Master lamang, ay maaaring makagulo. Kung ganoon nga ang kaso, malamang na hindi niya naisip na maghiganti at matagal na niyang itatago ang sarili sa kabundukan, kung sakaling malaman ni Terence ang tungkol sa kanya at pinatay siya. Ngunit ngayon, wala na ang pinunong si Terence, at ang mga tagapagmana ng Sky Class ay walang malay. Ito na ang pagkakataon niya. Ito ay isang makajos na pagkakataon, pumunta siya sa bahay ni Terence at kukunin ang lahat ng kanyang pinakamamahal na babae. Lahat sila ay nakoma pa rin, kaya maaari niyang patayin ang mga ito o panatilihin silang mga laruan. Pagbalik ni Terence, kukuha siya ng litrato at ipapadala sa buong mundo author niya. Para naman sa iba pang allipiers ni Terence, wala siyang pakialam sa kanila. Kung wala si Terence bilang kanilang backbone, ang mga alipores na ito ay parang isang tumpok ng maluwag na buhangin, at ang kanilang lakas ay hindi maaaring maging ganoon kalakas. Ano kayang gagawin nila sa harap ng isang Sky Class Full Master na katulad niya? Sinabi na sa pagkakataong ito, maliban sa ilang Sky Class Peak Masters tulad ng Bloodclad Yellow Spring Sect, lahat ng iba ay nagpunta sa Sky Class Island. Ang mga walang malay at sumama kay Terence sa sekta ng balabal na bakal upang manggulo ay wala na. Ano pa ang maaaring pagbabante sa kanya? 3,906. Hindi lang siya ang may ganitong kaisipan. Naglalaway din si Jane sa mga babae ni Terence, lalo na sina Cheryl at Yasi. Nagtama ang dalawa at personal na pinangunahan ni Jane, na nagresulta sa eksenang ito. Kaka-rating pa lang ng dalawa sa harap ng bilya, at bago pa man sila makakapasok ay nasa harapan na nila si Chester, nakaharang sa kanilang dinadaanan. He had a cold smile on his face, sa wakas, may dumating. Pagod na akong maging security guard. Ikaw ang laki ni Terence. Ang bronze-robed Celestial Master ay sumimangot at sumambulat sa chi ng kumpletong Heaven Class. He said disdainfully, bilasan mo at magwala, o ipaparamdam ko sa'yo na patay ka na. Sok! Anong big words? Hindi mapigilan ni Chester ang mapangiti habang inilalabas din ang kanyang aura, pinag-aaralan ng mga mata ang lalaki. I really haven't had the chance to experience a life worse than death. Why don't you teach me, ugly old man? Heaven Class Peak. Ang bronze-robed Celestial Master's eyelids ay kumaibot at tumingin siya kay Jane na may kasalanan. Si Jane ang nagsabi sa kanya na hindi malakas ang kampo ni Terence. Sa huli, bumangga siya sa isang Heaven Class na ganap na natapos. Bago pumunta rito, ang dahilan kung bakit paulit-ulit niyang kinumpirma kay Jane na walang malay ang mga tagapagmana ay dahil natatakot siyang makaharap ang isang malakas na kaaway. Alam niya na ang bawat tagapagmana sa Sky Class Island ay isang Sky Class Full Master. Ngayong dumating na sila, nalaman nilang ang follower ni Terence ay isang Sky Class Full Master, paano nila ito matatanggap? Nagulat ka ba, pangit na matanda? Nakangiting sabi ni Chester.
Matapos tawaging pangit na matandang lalaki, sa wakas ay hindi na itago ng bronze-robed heavenly venerate ang kanyang galit. Dahil sa kahindek-hindek na peklat ng dugo sa kanyang mukha, nandidiri siya kapag tinatawag siya ng mga tao na pangit. Ang mga naglakas loob na sabihin iyon sa kanyang mukha noon ay patay na ngayon. Nagulat. Medyo, pero complete heaven class lang siya. Akala mo naman hindi mo ako matatalo sa one-on-one fight, diba? Huwag kang masyadong mayabang, bata. Ngumisi ang bronze-robed celestial master. Kahit na pareho silang nasa peak ng sky class, hindi pa rin siya kalaban ni Chester. Kasabay nito, ang makalangit na pagpupuri na nakasuot ng tanso ay malapit nang humarap kay Chester. Tiwala siya sa kanyang pagkakataong manalo ng one-on-one fight. Ngunit sa sandaling iyon, isa pang sky class full completion aura ang lumitaw sa kanyang harapan. Lumabas si Amara sa Villa, kung hindi gumana ang one-on-one, paano ang two-on-one? Sa isang iglap, ang mukha ng makalangit na kagalang-galang na nakasuot ng tanso ay naging sobrang pangit. Dalawang Sky Class Master sa malaking bilog. Ano ang nangyayari? Kailan pa naging walang kwenta ang pagkumpleto ng Sky Class? Ang pangunahing punto ay ang kantang Amara ay isang kagandahan at lumabas pa siya ng mansyon. Ang nakasuot ng tansong makalangit na pagpupuri ay hindi namamalayan na inisip siya bilang tagapagmana at tumingin kay Jane na may layuning pumatay. Hindi ba't sinabi mo F***King na ang mga tagapagmana ay walang malay? Ang mga alipin ba ni Terence ay isang bungkos ng maluwag na buhangin? Hindi ba ito isang F***King scam? Natakot na si Jane nang maramdaman niya ang nakamamatay na tingin sa mga mata ng makalangit na kagalang-galang na nakasuot ng tanso. Umihi siya ng pantalon at nauutal, ako, hindi ko alam. Sabi nga ng katalinuhan. Ano ba, pangit na matanda? Gusto mo bang lumaban o hindi? Naiinip na sabi ni Chester na gawa na sana niya kung hindi siya natatakot na masaktan ang mga babae sa Villa. Kasabay nito, ipinakita rin ni Amara ang kanyang buong lakas ng Sky Class. Maaaring hindi siya kumpiyansa sa isang 1v1, ngunit ang isang 2v1 ay dapat na walang problema. Agad na humina ang aura ng bronze-robed heavenly venerate. Pumunta siya ngayon dito para maghiganti at walang balak mamatay dito. Kailangan pa rin siya ni Blaze Hall para bumangon muli. Hintayin mo lang ako. Iiwan ko ang ulo mo sa ngayon. Ibabalik ko sila sa hinaharap. Nagmamadaling umalis ang bronze-robed heavenly venerate pagkatapos sabihin ito. Bronze-robed celestial master, hintayin mo ako. Gamulong si Jane at gumapang sa likuran nila, natatakot na baka pigilan siya ni Chester at Amara. Chester curled his lips in disdain habang pinagmamasdan ang dalawa na tumakbo palayo, copper-robed exalted celestial. Saan nanggaling ang clown na ito? Parang may kinalaman siya sa sekta ng bakal na balabal, pero hindi ba nolipol na sila ni boss? Baka isdang nadula sa lambat. Hulaan ni Amara. Ang Blaze sect ay isang sinaunang sekta kung tutuusin, at normal para sa kanila na magkaroon ng ilang isda na nakatakas sa kanilang lambat. Then what do we do now? Habulin ba natin sila? Tiningnan ni Chester ang Amara. Siya ang babae ni Terence at isa sa kanyang mga sis-in-law. Bago bumalik si Terence, ang Amara ang may pinakamaraming sinasabi. Kalimutan mo na lang, hindi niya kapareha ang isang tao, pero kung pupunta ang dalawa sa kanila, baka may magsamantala sa sitwasyon, sabi ni Amara pagkatapos ng ilang pag-iisip. Sige, dahil sinabi ng biyena ni Amara, pagkatapos ay pabayaan na natin sila sa pagkakataong ito. Tumango si Chester, pero mukhang babalik na naman ang matanda. I'll have to tell the others. Paglabas ng Villa, ang nakasuot ng tansong makalangit na pagpupuri at si Jane ay tumingin ng mabuti sa likuran nila. Nakahinga sila ng maluwag nang makita nilang hindi na naabutan ni Chester at ng kantang Amara. Tanso na nakasuot ng langit, ano ang dapat nating gawin ngayon? Matapos mabigyan ng malamig na balikat ng walang dahilan, natutunan ni Jane ang kanyang leksyon at ang pagkumpleto ng Sky Class ay hindi isang bagay na maaari niyang hadlangan. Anong gagawin natin? Siyempre, babalik ako para magtipon ng mas maraming tao. Ang Celestial Master na nakasuot ng tanso ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin.
Siya ay isang elder ng sekta ng balabal na bakal, ngunit natakot siya pabalik ng dalawang anak ni Terence. Isa itong malaking kahihiyan. Nabuhayan ang loob ni Jane ngunit natarante siya, saan natin titipunin ang ating mga tauhan? Hindi ba ang sekta ng balabal na bakal ay nawasak ni Terence? Kahit na masira ang punong himpilan, sa tingin mo ba ang sekta ng bakal na balabal natin, isang sinaunang sekta, ay mawawala ng ganoon na lang? Wala na akong lakas ng loob na sabihin pa, ngunit posible pa rin ang 2 o 3 pick na Sky Class Masters. Ngumuso ang Bronze Robe Celestial Master. Maaaring hindi alam ng ibang tao ang tungkol sa mga panloob na lihim ng sekta ng balabal na bakal, ngunit napakalinaw tungkol dito na nakasuot ng tanso na paggalang sa langit. Sa ibabaw, ang 5 elementong sekta ay ang numero 1 sekta noong sinaunang panahon. Gayunpaman, dahil ang sekta ng Blaze ay walang gaanong pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo at noon pa man ay isang independenteng sekta, gaano man sila kalakas, hindi malalaman ng labas ng mundo ang tungkol dito. Kung alam nila, iisipin nila na talagang napakaraming eksperto ng Paragon. Dati, nang makita ng 5 elementong sekta na ang Blaze Sect ay walang anumang pakikitungo sa ibang mga sekta, naisip nila na ang Blaze Sect ay masyadong mahina at wala man lang kahit isang Heaven Class Full Master. Sa katunayan, maliban sa nawasak na sekta ng balabal na bakal, ang makalangit na balabal na tanso ay mayroon pa ring 2 nakatatandang kapatid na lalaki at isang senior na tiyuhin sa buhay o kamatayang pag-iisa. Ang sekta ng Blaze ay hindi naniniwala na ang pagpunta sa isang Sky Class Island ay magdadala sa kanila ng anumang kabutihan, maaari rin silang mag-aral ng mag-isa. 3,907. Sa makatuwid, ang kanyang mga nakatatandang kapatid na lalaki, ang Celestial Master na may damit na ginto, ang Celestial Master na may damit na pilak, at ang kanyang tiyuhin, ang Celestial Master na may damit na bakal, ay lahat ay nag-iisa upang maunawaan ang makalangit na daw. Gayunpaman, tanging ang kanyang junior brother, ang Celestial Master na nakasuot ng bakal, ang nakakaalam nito. Ngayong patay na ang Celestial Master na nakasuot ng bakal, hindi alam ng ibang mga disipulo. 2 or 3 peak Heaven Class. Bilang karagdagan sa iyo, Tanso Robed Heavenly Venerate, dapat ay higit pa sa sapat na tayo para harapin ang dalawang iyon. Tuwang-tuwang sabi ni Jane. Hindi ito sapat. Ang Bronze Robe Celestial Master ay umiling at sinabing may mabangis na ekspresyon, sa pagkakataong ito, dapat nating tiyakin na walang mangyayaring masama. Kaya naman, plano kong tumawag ng kakampi. Sino te? Ang Overseas Cultivators Association, bullet head niya, at kamakailan lang ay nagsanib puwersa sila sa Central. Si Jane ay napuno ng paggalang. Mula nang magkaroon siya ng Iron Cloak Sect bilang kanyang suporta, marami siyang alam tungkol sa mga nangungunang figure na ito. Natural na pamilyar siya sa mga makapangyarihang pag-iral tulad ng siya Donald at Central. Mayroon ng 3 o 4 na master sa malaking bilog ng Sky Class sa kabuuan, kabilang ang nakasuot ng tansong makalangit na pagpupuri at ang iba pang mga master sa gitna. Ang bilang ng mga master sa malaking bilog ng Sky Class lamang ay higit pa sa bilang ng mga daliri sa isang kamay. Ngayong wala si Terence, ang kanyang mga alipors ay isang tumpok ng maluwag na buhangin. Paano kung mapalad silang makakuha ng 2 Sky Class Full Masters? Hindi nila maaaring labanan ang 2 laban sa 5, o higit pa. Imposible lang iyon. Ngayon, siya ay padalos-dalos na pumunta sa pinto at nakasalubong ang isang ilong na puno ng alikabok. This time, dapat maibalik na niya ang mukha niya, diba? Ang mga babae ni Terence ay pawang mga bihirang kagandahan, at lahat sila ay Sky Class Full Masters. Kung mahawakan niya ang mga ito at paglaruan, sok-sok, sa pag-iisip pa lang ay nangangati na si Jane. Pagkalipas ng ilang araw, nagtipon ang mga bayani ng lungsod ng Eastern Sea. Ang makalangit na kagalang-galang na balabal na tanso ay bumalik, at sa pagkakataong ito, tinawag niya ang ilang natitirang Sky Class Masters ng sekta ng balabal na bakal. Ang Martial Uncle na bakal na balabal ni Martial Ancestor, ang mga nakatatandang kapatid na nakasuot ng ginto at nakasuot ng pilak, at ang kanyang sarili kabuo ang 4 na Sky Class Master sa entablado ng Great Circle ay dumating sa pasukan ng Villa.
Grandmaster Blaze, Exalted Celestials, napakaraming tao ang natipon natin sa pagkakataong ito ay magiging isang piraso ng cake para sa atin. Pagdating ng panahon, maaari mo ba akong bigyan ng ilang babae ni Terence? Tanong ni Jane, na nangunguna sa daan. Nagkatinginan ang mga eksperto mula sa sekta ng Blaze, at sa wakas, ang pinaka-experienced na Grandmaster Blaze ay nagsabi, kalimutan mo na ito, kaming mga magsasaka ay walang pakialam sa mga babae. Sa pagkakataong ito, ang pangunahing punto ay ang paghihiganti. Para sa mga babae, ibibigay ko sila sa iyo kung gusto mo sila, at maaari mo silang ipahiya kahit anong gusto mo. Gayunpaman, ito ang dapat kong hilingin sa pamilya mo muna ay to put the lot of your family. Muling pagtatayo ng sekta ng balabal na bakal. Siyempre. Kung may anumang mga tagubilin si Grandmaster, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya at walang tigil na pagsisikap hanggang sa mamatay ako. Agad namang sumagot si Jane. Ang muling pagtatayo ng isang malaking organisasyon tulad ng Blaze Sect ay nagsasangkot ng maraming malalaking bagay, at marami sa mga ito ay nangangailangan ng suporta ng mga sekular na puwersa. Para mapakinabangan niya ang pagkakataong makialam, kitang-kita ang mga benepisyo at kita. Siyempre, kahit na itinayo ito ng libre, sulit pa rin ito. Pagdating ng panahon, ang sekta ng balabal na bakal ay magpapadala ng mga eksperto para bantayan ang pamilyang Sawyer, at ang negosyo ng ilegal na pagtutulak ng droga ng pamilyang Sawyer ay maaring mapansin at maagaw ang kanilang mga kapantay. Tumango si Blaze Grandmaster. Noong nakaraan, ang isang maliit na figure na tulad ni Jane ay hindi man lang pumasok sa kanyang mga mata, ngunit ngayong nawasak na ang sektang Blaze, hindi niya mabitawan ang anumang kapangyarihan na magagamit niya. Kaagad pagkatapos, tiningnan ni Blaze si Tobias, senyales sa kanya na basagin ang pinto. Agad na naunawaan ng nakasuot na tansong langit na pagpupuri, ngunit bago pa niya magawa ang anuman, si General Wilson at ang Purple Lightning Beast ay sumugod na palabas, na sinundan ng awit na Amara at Chester. 1, 2, 3, 4. Binilang ni Chester ang mga ulo at nanunuya, you only have 4 peak heaven class masters, and you dare to come. Ang pangit na matandang lalaki, mukhang ang mura mo talaga. Pinakawalan kita sa huling pagkakataon at hindi kita pinahirapan, ngunit hindi mo pa rin maalala. Kung gayon kailangan kitang tulungan sa pagkakataong ito. Hindi naiwasang magalit ang nakasuot ng tansong langit na paggalang nang makita ang kanyang mapagkunwari na anyo. Little brat, ipinapayo ko na hindi ka masyadong mapagmataas. Maaari ko pa ring iwanan ang iyong katawan na buo sa ibang pagkakataon. Kung hindi man, umbok. Tama, dalawa lang kayong Sky Class Full Masters, at wala si Terence dito, kaya huwag mong pilitin ang sarili mo. Tumango si Jane. 2. Tumaas ang isang kilay ni Amara, amused. Sino sa iyong mga mata ang makakapagsabi na tayong dalawa lang? Mas mabuting buksan mo ang iyong mga mata at tingnang mabuti bago ka magsalita ng kahit ano. Hindi dalawa. Natigilan si Jane saglit bago siya tumawa ng malakas, hindi mo ba ibibilang ang dalawang halimaw na ito, ano? Ano ito? Umaasa ba ang mga tao sa kapangyarihan ng aso? Wahahaha. Naisip niya na ang tinutukoy ni Amara ay si General Wilson at ang Purple Lightning Beast. Ang dalawang halimaw na ito ay mukhang disente, ngunit sila ay nasa Earth Class Late Phase Peak lamang. Para sa isang Sky Class Full Master tulad ni Blaze, sila ay kanya na kumpay lamang. Hindi lang si Jane Sawyer kundi ang Iron Cloak Master, Golden Cloak Heavenly Master, Silver Cloak Heavenly Master, at Bronze Cloak Heavenly Master lahat ni Nishan. Akala nila kaya nilang harapin sila ng dalawang halimaw. Baliw talaga tong lalaking ta at babaeng ta. Nagkatinginan sina Amara at Chester at hindi napigil ang matawa nang makita nila ang mapagmataas na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hehe, hindi mo talaga akalain na tayong dalawa lang ang nandito ha? Putol ni Chester na may mapaglarong tingin. Hindi ba? Halika, huwag mong subukang kumilos ng mataas at makapangyarihan dito. Sasabihin ko sa iyo ang dalawang salita, walang silbi. Sa likod ng 4 na Sky Class Full Masters, walang takot si Jane.
Gaano man kalakas ang kanta ni na Amara at Chester, dalawa lang silang tao na malapit nang mamatay sa kanyang paningin. Naku, malapit nang mamatay si Chester, at para sa kantang ito na Amara, siya ay isang bihirang kagandahan kung tutuusin. Maaari niyang hayaan munang pilayin siya ng mga eksperto ng sekta ng balabal na bakal, pagkatapos ay makapaglibang siya sa kanya. Para naman kay Blaze at sa iba pa, sigurado silang nagdadrama lang ang dalawa. Para sa kanila, isa ng himala na si Terrence ay may 2 Sky Class Full Master sa ilalim niya, imposibleng magkaroon ng higit pa doon. At saka, lahat ng babae ni Terrence ay walang malay dito. Kung mayroon siyang ilang master sa ilalim niya, hindi ba kailangan nilang manatili dito at protektahan sila? Kung may iba pang mga eksperto, ang nakasuot ng tanso na makalangit ay sumasamba at ang iba ay matuklasan sila sa huling pagkakataon na sila ay dumating. 3,908. Kaya't ang mga tauhan ni Terrence ang pinakamalakas, o aalis ang mga unggoy kapag nahulog ang puno. Kahit anong mangyari, nasa kamay nila ang tagumpay ngayon, at wala silang magawa. Ang bronze-robed Heavenly Venerate ay nakaramdam ng kaunting panghihinayang nang maisip niya ito. Sa huling pagkakataon na narito siya, dumanas siya ng malaking kawalan. Sa pagkakataong ito, bilang pag-iingat, nakipag-ugnayan pa siya sa Overseas Cultivators Association's Donald at sa mga eksperto mula sa Black Stars Alliance Center. Gayunpaman, ngayon na naisip niya ito ay ganap na hindi kailangan. Ang kanyang sekta ng balabal na bakal ay madaling makitungo sa kanila sa iilang tao lamang. Bakit niya hahayaan siyang Donald at ang iba pang makinabang? Pagkatapos ng lahat, ito ang matandang pugad ni Terrence, at dahil narito ang lahat ng kanyang mga kababaihan, tiyak na maraming mapagkukunan at kayamanan. Pinakamabuting tapusin ang mga bagay bago dumating ang ulo ng bala. Ngayon ang panahon kung kailan ang sekta ng balabal na bakal ang higit na nangangailangan ng mga mapagkukunan, at hindi nila maaaring hayaang samantalahin ito ng mga tagalabas. Marshal Tito, may 2 pang senior na kapatid. Huwag mong sayangin ang hininga mo sa kanila. Bilisan natin. Ang nakadamit na tanso na makalangit na paggalang ay komendat sa iba. Naunawaan agad ni Blaze at ng iba pa at nakipag-away. Ha? Ang sekta ng bakal mong balabal ay isang sinaunang sekta, siguradong maganda ang accent mo. May balak ka bang i-bully sa akin gamit ang iyong mga numero? Hindi napigilan ni Chester na matawa. Namula si Blaze at ang iba pa nang marinig ito, lahat sila ay iginagalang na matatanda ng sekta ng balabal na bakal, at hindi magandang marinig ang tungkol sa pambubuli na ito mula sa nakababatang henerasyon. Kailangan ba nating maglaro sa mga patakaran kapag nakikitungo sa mga allipiers ni Terrence? Ito ay isang pagpapala mula sa iyong mga ninuno kung maaari kang mamatay sa ilalim ng aming mga kamay. Mabilis na nagpaliwanag ang bronze-robed Celestial Master. Oh, talaga. Dahil pinaplano mong bully ako ng mga numero, pagkatapos ay nais kong makita kung sino ang may mas maraming tao. Ngumiti si Amara at pumalakpak ang kanyang mga kamay, at 4 na figure ang lumitaw. Ang 4 na ito ay sina Julian, Thomas, Sean, at Shelton. Ang bronze-robed Heavenly Venerate at ang iba ay bumuka ng napakalawak na 2 itlog ang magkasya sa loob. What the F***, ang 4 na ito ay pawang Sky Class Full Masters. Kahit noong una nilang narinig ang balita ng sekta ng balabal na bakal na sinisira ni Terrence, hindi sila nabigla gaya ngayon. What the F***, was this world crazy? Ang Sky Class ba ay punong masters lahat ng repolyo ngayon? Hindi napigilan ni Amara at ng iba pa ang ngumiti sa grupo ng mga tulala. Mula nang dumating ang makalangit na pagsamba na nakasuot ng tanso, binago nila ang kanilang mga shift mula 2 hanggang 6. Hinihintay nila ang araw na ito. Kung bakit lahat sila ay Sky Class Full Masters, natural na dahil kay Terrence. Bago ang planong umalis sa Sky Class Island, gumawa siya ng isang malaking batch ng Chi Gathering Pills para itaas ang lakas ng lahat sa Sky Class Full Masters bago siya nasiyahan. Kung hindi, sa maingat na personalidad ni Terrence, hindi niya basta-basta iiwan ang mga taong ito at mag-isa siyang pupunta sa Sky Class Island.
Sa sandaling ito, itinali ni Grandmaster si Tobias at ang iba pa ay natakot sa kanilang talino at si Jane, ang payaso, ay umihi sa kanyang pantalon at binasa ang sarili sa lupa. Ito ay orihinal na isang magandang sitwasyon ng 4 laban sa 2, ngunit sa huli, ito ay naging 4 laban sa 6. Ano ba ang nangyayari? Si Blaze at ang iba ay hindi maiwasang magtaka kung ang kanilang mga mata ay malabo mula sa katandaan 6 na Sky Class Masters sa kanilang peak ng biglaan, at lahat sila ay mga allipiers lamang ni Terrence. Ito ay hindi magkaroon ng anumang kahulugan sa lahat. Ikaw na mismo ang nagsabi. Hindi nakakahiyang i-bully ang iilan gamit ang mga numero. Lahat, go! Tumawa ng malakas si Chester at walang pag-aalinlangan na sinugod si Tobias. Nagkatinginan si Amara at ang iba pa at pumili ng sarili nilang target. Si Cheryl at ang iba pang walang malay na mga batang babae ay palihim na inilipat sa Jenny's Villa, kaya kahit na ang kaaway ay dumating na hinahanap sila, maaari silang lumaban ng walang anumang takot. Sa ilalim ng ganoong mga kalagayan, si Tobias at ang iba pang 3 Grandmaster ay maaari lamang maghanda para harapin ang laban. Kung tatakbo sila ngayon, maaari nilang kalimutan ang tungkol sa muling pagtatayo ng sekta ng balabal na bakal sa hinaharap. Masangkop na bumuo ng isang sekta ng pagong. Tinamaan lang si Jay ng aftershock at nakahandusay na siya sa lupa. Sa kabilang banda, si Tobias at ang 3 pa ay Sky Class Full Masters na may maraming karanasan at maaaring lumaban sa isang 1v1, ngunit hindi nila kayang labanan ang kantang Amara at ang iba pa. Ang 6 laban sa 4 ay nangangahulugan na mayroong 2 tao na maaaring palayain ang kanilang mga kamay anumang oras upang suportahan at maglunsad ng isang palihim na pag-atake. Maliban doon, naroon pa rin si General Wilson at ang Purple Lightning Beast. Parang 8 laban sa 4. Kahit na mas malakas si Blaze at ang iba pa kaysa sa normal na Sky Class Full Masters, napakahirap pa rin para sa kanila na harapin ang 2 sa parehong oras. Tiyak na masusupol sila sa lahat ng aspeto, at ang tanging tanong ay kung gaano sila katagal. Palibhas ay pinigilan ng isang grupo ng mga batang junior, si Blaze at ang iba pa ay naramdamang malapit na silang mamatay. Sumugod na sila para maghiganti, pero sa huli, nabugbog sila ng husto kaya hindi man lang nakalaban. Napakalaki ng pagkakaibang ito, at hindi nila ito matanggap. Sa sandaling ito, ang tanging bagay na ikinatutuwa ng nakasuot ng tansong makalangit na pagpupuri ay ang pagkakaroon niya ng foresight na makipag-appointment sa Donald mula sa Overseas Cultivators Association. Kung hindi, talagang natama na niya ang isang brick wall ngayon at mahihiya siyang makilala ang sinuman sa buong buhay niya. Gayunpaman, sumang-ayon lamang siya sa isang petsa na may bala. Kung kailan siya darating, hindi nila ito napag-usapan ng detalyado. Nakita lang niya kung ano ang schedule ng kabilang partido. Ang ikinabahala ng makalangit na paggalang na nakasuot ng tanso ay kung hindi sila makakapitan ng 4 hanggang sa dumating ang bala kasama ang kanyang mga tauhan, ito ay talagang isang kapahamakan. Yo, kayong mga matandang fogey ay medyo matigas. Ako ay humanga. Ang 8 laban sa 4 na labanan ay tumagal ng kalahating oras, at kahit na ang 4 na lalaki mula sa sekta ng balabal na bakal ay dahado, sila ay kumapit pa rin. Mukhang hindi sila tatakas, at nagulat ito kay Chester at sa iba pa. Mukhang may hinihintay silang reinforcements. Isang mahabang gabi ay puno ng mga pangarap. Tapusin natin ito ng mabilis at ibaba mo muna silang 4. Si Thomas ay may karanasan at may kaalaman. Sige. Sabay-sabay na tumugon ang lahat, at sa isang iglap, ang sitwasyon ni Blaze at ng 3 pa ay naging lubhang mapanganib. Posibleng mawalan sila ng buhay dito anumang oras. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang umalangaw-ngaw sa buong arena ang bullet head ng boses niya. Isang mabilis na labanan. Gusto kong makita kung sino ang mayabang. Habang nagsasalita siya, lumitaw si Donald Head na may malakas na aura, at sa likod niya ay may 3 pang masters na may parehong aura. Lahat sila ay masters na dinala niya mula sa gitna ng grupo, at lahat sila ay Sky Class Full Masters. Nakipagtulungan ng Central kay Patriarch Charlie noong nakaraan. Pagkaalis ni Patriarch Charlie, ang mapagkukunang ito ay inilipat sa kanyang nakababatang kapatid na lalaki, ulo ng bala. 3,900.
Ang hitsura ng Donald ay nagbigay sa apat na lalaki mula sa sekta ng balabal na bakal ng sigla sa moral. Matapos mapalibutan ng kantang Amara ang 6 na grupo at ang 2 spirit beast sa loob ng mahabang panahon, sila ay nasa bingit na ng pagbagsak. Ngunit ngayon, sa pagdating ni Donald, nabaligtad ang sitwasyon. Sa pamamagitan nito, mayroon silang kabuoang 8 Sky-class Full Masters, at muli silang nagkaroon ng kalamangan sa mga numero laban sa grupo ni Amara na 6. Pagkatapos ng laban, masasabi nilang silang 6 ay Sky-class Full Masters, ngunit wala silang sapat na karanasan sa pakikipaglaban. Sa one-on-one na labanan, wala siyang kalaban-laban sa kanila. 8 laban sa 6, at bawat isa sa kanila ay may kalamangan sa lakas. Sa wakas ay maibabalik na niya ang hinaing at sama ng loob na dinanas niya ngayon. Patayin silang lahat, walang iwanan na buhay. Bullet head na utos niya sa 3 guest na master sa likod niya na may malamig na ngiti. Sa totoo lang, nabigla rin siya sa biglaang pagsulpot ng napakaraming Sky-class master sa ilalim ni Terence, ngunit dahil din dito ay lalo siyang naging determinado na patayin silang lahat. Kung hindi, sa napakaraming malalakas na tao na nagtitipon, hindi siya mabubuhay ng payapa, bumalik man si Terence o hindi. Ang 3 bisitang masters ay tahimik na tumango at sumugod sa karamihan, nakipagtulungan kay Blackstar at sa iba pa upang salakayin ang grupo ni Amara. Lumala ang sitwasyon. Amara at ang iba pa ay Sky-class Full Foundation salamat kay Terence, ngunit hindi nagtagal, at wala silang sapat na karanasan. Hindi sila katugma ng mga matandang halimaw na ito na nasa hiwalay na pagsasanay sa loob ng mga dekada o kahit isang siglo. Sa panahong ito, dehado sila sa bilang, at biglang naging delikado ang sitwasyon. Ang susi ay ang lahat ng mga kalaban na ito ay walang awa, at ang bawat galaw nila ay nakamamatay. Kung hindi sila mag-iingat, baka mawalan sila ng buhay. Ngayon lang, ang 4 na lalaki mula sa sektang bakal na balabal ay nakapagpigil ng ilang sandali nang sila ay dehado sa bilang, ngunit napakahirap para sa grupo ng 6 na kantang Amara na harapin ang masasamang masters tulad niya Shuto. Pumunta ka sa impyerno. Si Donald ay kanina pa nakamasid sa gilid, ngunit nang makita niya si Amara na nagpahayag ng kapintasan sa kanyang pagkataranta, ngumisi siya at handa ng hampasin. Gayunpaman, bago pa siya makagalaw, may ilang mga figure ang biglang sumugod mula sa hindi kalayuan sa kanyang likuran. Bawat isa sa kanila ay may malakas na aura ng pagkumpleto ng Heaven class, na nagpakibot sa kanyang mga talukap. Hey! Akala ko late na ako. Parang oras na. Ngumisi si Brian, at may 2 tao sa tabi niya, Quentin at Quinley. F***sake. Isa pang 3 Sky-class Full Masters. Ito bang si Terence ay sinaunang Diyos? Bakit lahat ng subordinate niya Sky-class Full Masters? Si Blackstar at ang iba pa ay, halos lumuwa ang mga mata mula sa kanilang mga saksakan, at maging ang ulo ng bala ay baka sa kanyang mukha ang hindi makapaniwala. 9 na Sky-class na punong mga masters. Ano ang nangyari sa mga tauhan ni Terence? Ang hindi nila alam ay hindi ito ang buong puwersa ng mga tauhan ni Terence. Si Sheena, ang Dean, si Zyrene, at ang iba pa ay nag-aalaga pa rin sa mga batang babae na walang malay. Kung silang lahat ay magsama-sama, si Donald at ang iba pa ay makakagat na ang kanilang mga dila. Dahil dyan, kahit na hindi binanggit si General Wilson at ang Purple Lightning Beast, ang panig ng Amara ay may 9 na kumpletong langit na masters, at mayroon pa rin silang kalamangan sa mga numero laban sa 8 mula sa ulo ng bala at sa sekta ng balabal na bakal. F***sake. Anong klaseng demonyo ang nasaktan niya? Bakit napakaraming peak heaven class master sa buong lugar? Si Blaze at ang iba pa ay nasa bingit ng luha. Sila ay pinipigilan na ni Amara at ng iba pa, at ngayon na sa wakas ay nakuha na nila ang kanilang mga kamay sa isang bala, ang sitwasyon ay nabaligtad bago sila makahinga. Hindi ka maaaring maglaro ng ganito. Ito ay masyadong walang kahihiyan. Nang makita ang mga alagad ng sekta ng bakal na balabal sa bingit ng pagkasira ng pag-iisip, ulo pa rin ng bala ang nagsalita sa krusyal na sandali, paano kung maraming tao? Ilan lang sila sa mga peking peak heaven rank powerhouses na nilikha ng hindi kilalang pamamaraan. Ano ang dapat katakutin? Patayin sila para sa presidenteng ito.
Sa pamamagitan nito, pinangunahan ni Donald ang grupo ni Julian. Kahit na silang lahat ay Sky Class Full Masters, ang pagkakaiba sa lakas ay napakalaki. Hindi siya naniniwalang hindi kayang talunin ng 8 ang 9 na bata na ito. Ito ay tulad ng hula ng Warhead. Ang panig ni Amara ay may mga numero na kalamangan, ngunit hindi ito gaanong halata pagkatapos magsimula ang laban. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang silang isa pang tao at 2 pang espiritong hayop. Pagkatapos ng lahat, si Donald at ang iba pa ay mga ekspertong karanasan. Sa ganitong uri ng magulong labanan sa 12 ng mga tao, ang mayamang karanasan sa labanan ay kasing halaga ng lakas. Sa ganitong paraan, hindi bababa sa sitwasyon, maaari nilang mabawi ang kawalan sa mga numero. Ang 2 panig ay nakakulong sa isang labanan. Hindi inaasahan ng magkabilang panig na magsisimula ang biglaang labanang ito. Sa Black Star at ang bakal na sect ay hindi inaasahan ni Terence na magkakaroon ng napakaraming Sky Class Full Master sa ilalim niya, at ang Amara at ang iba ay hindi inaasahan na ang bakal na sect ay tatawagin din siyang Black Star kasama. Ang maliit na lungsod ng Eastern Sea ay biglang nagtipon ng higit sa 12 tao sa tuktok ng Sky Class at nagsimulang makipaglaban. Kung ang mga taong ito ay hindi natatakot sa isa't isa at hindi nang ahas na gamitin ang kanilang malalaking galaw, ang buong lungsod ng Eastern Sea ay malamang na masira sa lupa. Ganun pa man, ilang sandali lang ay nabura na sila. Sa kabutihang palad, inilipat ni Amara at ng iba pa ang mga walang malay na batang babae sa ibang lugar ng maaga, kung hindi, sila ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Sa umpisa, ang 2 panig ay nag-iingat pa rin sa isa't isa, ngunit habang sila ay nag-aaway, lalo silang nagagalit. Ang lahat ng uri ng mga pag-aalinlangan ay unti-unting itinapon sa kanilang isipan, at kung patuloy silang lumaban ng ganito, hindi maiiwasan ang mga casualty. Ang grupo ni Amara ay may kalamangan sa mga numero, at hindi rin sila dehado, ngunit sila ay nasa isang individual na dehado. Maaaring hindi sila matalo sa huli, ngunit kung may nasawi, sila ang unang bumagsak. Lahat ito ay mga baguhan na walang karanasan na hindi gaanong nakakakita ng dugo. Sila lang ang Sky Class Full Cultivation Masters. Basta papatayin natin ang ilan sa kanila sa kaguluhan, magwawala sila sa kanilang sarili. Nakita na niya at ang kahinaan ng lahat. Agad niyang binigyan ng tingin ang iba, handang gamitin ang kanyang killer move para pumatay muna ng isa. Ito ang naging bentahe ng pagiging karanasan. Gaano man kagulo ang sitwasyon, makakahanap pa rin siya ng breakthrough point. Kung hindi, kung ipinagpatuloy nila ang labanang tulad nito ngayon, hindi imposibleng mapatay niya ang matandang master sa pamamagitan ng random na suntok. Sa oras na iyon, hindi alam kung si Donald mismo ay makakabalik ng buhay. Gayunpaman, kung nakahanap sila ng pagkakataon na magtulungan upang patayin ang isa sa kanila, iba ang sitwasyon. Sa sandaling makaalis sila sa sitwasyon, kahit na pantay-pantay sila, malamang na maging isang malaking tagumpay sa huli ng hindi nagbabayad ng masyadong mabigat na presyo. Maaaring hindi maintindihan ng mga tao mula sa sekta ng balabal na bakal kung ano ang ibig sabihin ng Warhead, ngunit ang 3 eksperto sa Biohazard mula sa Central ay nakipag-coordinate sa Warhead at pinaputokan niya ang parehong person Amara. 3,910. Sa isang iglap, sumabog ang layuning pumatay. Bago pa man makapag-react ang iba, si Donald at ang 3 pa ay nakakilos na natrap si Amara mula sa lahat ng 4 na direksyon, na iniwan siyang walang paraan upang makatakas. Ito ay ang lahat ng biglaang Chester at ang iba ay hindi inaasahan ito, kahit na si Amara mismo ay hindi alam. Huli na para makatakas ngayon. Sa susunod na sandali, siya ay mamamatay. Bilang presidente ng Overseas Cultivators Association, gumamit ka ng ganyang dirty trick. It's really an eye-opener. Isang madilim na boses ang umalangaw-ngaw, at pagkatapos ay maraming mga figure ang mabilis na dumaan sa karamihan. Nagulat si Donald at ang iba pa. Huminto sila saglit, at lumitaw ang ilang figure sa kanilang harapan, tinutulungan ni Amara na makaalis sa sitwasyon. Patriarch na duguan. Matapos makita ng malinaw ang hitsura ng tao, hindi maiwasang magbago ang mukha ng lahat, umapaw ang kanilang pagkagulat. Hindi lamang ang ninuno na nababalot ng dugo, kundi pati na rin ang ninuno sa daigdig at ang malagim na ninuno.
Lumabas na ang lahat ng nangungunang eksperto ng sekta sa Netherworld na may damit na may dugo. Ang pagpigil sa pinaka-nangunguna at pinaka-nakakatakot na organisasyon ng assassin sa mundo, ang Blood-clad Yellow Spring Sect, ay maliwanag. Kahit na ang mga big shots tulad niya Donald at ang Blaze Sect ay natakot dito. Hindi nila nais na pukawin ang isang napakalakas na kaaway ng walang dahilan. Walang inaasahan na ang kanilang pag-atake sa mga tauhan ni Terrence ngayon ay magpapalabas sa mga tao ng Yellow Spring Sect. Mukhang makikialam sila sa labanan. Hindi sila dumating na may magandang intensyon. Ang biglaang paglitaw ng mga eksperto ng Yellow Spring Sect ay bumulaga sa magkabilang panig ng magulong labanan. Hindi nila namamalayan ang kanilang mga galaw na gustong makita kung ano ang kanilang tindig. Nang makitang ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa kanya, ang nakabalot na dugong elder ay ngumiti ng madilim at sinabi sa malalim na boses, "Pumunta ako ngayon upang ipahayag ang isang piraso ng balita." Bago umalis ang young master na si Terrence, ipinagkatiwala niya ang isang gawain sa aking dugong dilaw na sekta sa Tagsibol. Simula ngayon, lahat ng babae at subordinate niya ay nasa ilalim ng proteksyon ng sekta ko. Ang sino mang maglakas loob na hawakan sila ay magiging kaaway ng aking sekta. His. Nang marinig ito, si Donald at ang iba ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Tumingin sila sa mga eksperto ng Yellow Spring Sect na parang nakakita ng multo. Nababaliw ka na ba? Hindi lumabas ang isang assassin group para pumatay ng tao, ngunit biglang dumating upang protektahan ang babae at tagasunod ni Terrence. Ano ang nangyari sa kanila? Ano ang nangyari sa kanila? Gulat na gulat pa rin ang ulo ng bala at ang iba pa, ngunit ang mga lalaki mula sa sekta ng balabal na bakal ay nasa bingit ng luha nang marinig nila ang mga salita ng patriarka na nabalot ng dugo. Halos lumuhad sila sa harap ng lahat. Para sa iilan sa kanila, mapait na luha lang ang pinagtagpo ngayon. Una, nabigla sila sa 6 na grupo ni Amara. Naghintay sila ng ilang balang lumitaw, at pagkatapos ay 3 Sky-class Full Masters ang tumalon. Ngayon, nakahanap lang sila ng pagkakataong makawala sa sitwasyong ito, at ang dagwang damit na sekta ng Tagsibol ay tumalon. Paano nila hahayaang mabuhay sila? Sa kabilang banda, tuwang-tuwa si Amara at ang iba pa. Hindi nila akalain na magkakaroon ng ganito si Terrence bilang backup. Maaari pa niyang pangalagaan ang Blood-clad Yellow Spring Sect at gawin itong bodyguard nila. Ito ay hindi kapani-paniwala. Hindi nila alam na ang hitsura ng Blood-clad Yellow Spring Sect ay hindi utos ni Terrence. Dumating sila upang tumulong matapos maramdaman ang mga galaw ng Donald at ng iba pa. Pantay-pantay na ang tugma nila, ngunit ngayon, kasama ang mga masasamang loob mula sa dilaw na sekta ng Tagsibol na nakasuot ng dugo, si Donald at ang mga tao mula sa sekta ng Blaze ay nasa mahirap na posisyon. Kung magpapatuloy ang labanan, lahat sila ay ililibing dito. What do you think, President He? Kung gusto mo pang lumaban, I'm more than happy to keep you company. Tinitigan ng puno ng dugo ang patriarkang bala sa ulo niya at ninisyan. Bilang isang ancestor-level figure sa mundo ng mga assassin, kahit na sila ay nasa parehong antas ng cultivation, siya ay isang halimaw na magpapatakot sa kanya ng mga tao. Ang mga ordinaryong tao ay hindi maglalakas loob na labanan siya. Iyon ay dahil ang kanyang mga pag-atake ay karaniwang lahat ng mga galaw na maaaring makapatay kaagad. Kahit na lahat sila ay nasa ganap na antas, malamang na mahuhulog sila dito. Sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, ang ulo ng bala ay natagalan bago niya tuluyang sinabing, "Manalo ka, maghintay ka lang at tingnan sa hinaharap." Sa pamamagitan nito, pinangunahan ni Donald ang mga tao at tumakbo palayo, natatakot na ang mga tao mula sa Blood Robe Yellow Spring Sect at Amara ay patuloy na umaatake sa anumang paraan. Mahirap makatakas ng hindi nasaktan noon. Tungkol naman sa Blaze Sect's Blaze Grandmaster at sa iba pa, sila ay natakot kaya't sila ay nagmadaling makatakas, hindi nang ahas na manatili ng isa pang sandali. Pagkatapos ng labanang ito, siguradong magiging tanyag ang mga tauhan ni Terrence 12 ng Sky-class Full Masters. Kahit na ang mga sinaunang sekta ay walang ganito. Bukod dito, nagkaroon sila ng tulong ng napakasamang sekta sa daigdig na duguan. Ang mga naglakas loob na manggulo sa kanila ay nililigawan lamang ng kamatayan.
Hindi ba nila nakita na kahit ang warhead ng kabilang partido ay matatalo lang ng nanlulumo? Gayunpaman, bullethead siya ay hindi kailanman isang tao na lunokan ang kanyang sariling dere pagkatapos magdusa ng isang pagkawala. Sa pagkakataong ito, napakalaking kawalan ang naranasan niya, kaya panaginip lang ng hanggal na humiling sa kanya. Kung si Terence ay nasa Commonwealth pa, hindi siya mananalo, ngunit wala na siya rito, at binubuli siya ng kanyang tagasunod. Iyon ay hindi katanggap-tanggap. Matapos makatakas mula sa Eastern City sa isang estado ng paumanhin, ang ulo ng bala ay bigla siyang huminto sa kanyang mga truck at tiningnan ang mga tao mula sa sekta na bakal, lahat, nawalan kami ng labis na mukha ngayon. Kung hindi tayo mabilis na makabawi sa kanila, magiging katatawanan tayo ng lahat ng magsasaka sa mundo sa loob ng ilang araw. Hindi mo lang lulunok ito, di ba? Nagkatinginan si Blaze at ang iba at sinabing may awkward na ekspresyon, President He, so what if you can't take this lying down? The situation is better than the person. Kung ito ay mga tao lamang tulad ng kantang Amara, siyam na Sky-class masters na tumatalon ng wala saan ay matatakot silang mabaliw, ngunit ang sabihing natatakot sila sa kanila ay magiging masyadong katawa-tawa. Gayunpaman, sa kanilang mga mata, ang mga taong ito ay mga walang karanasan na brats. Kahit na marami silang tao, hindi imposibleng harapin sila. Kung nagtrabaho sila kasama si Donald at ang iba pa, talagang malaki ang tsansa nilang manalo. Gayunpaman, ang pinakabuod ng problema ay ang dugo-dugo na Yellow Spring sect ay biglang namagitan ng walang anumang babala. Ang ilang matandang ninuno ay lumabas ng buong lakas. Maging ang mga makaranasang matandang eksperto na ito ay natakot kapag nahaharap sa ganitong uri ng mabangis at ancestral level na halimaw. Sa kanilang mga mata, ang mga taong tulad ng kantang Amara ay mga tigreng papel lamang na walang pangil. Sila ay mukhang malakas sa ibabaw, ngunit walang dapat ikatakot. Gayunpaman, iba ang mga tao mula sa Yellow Spring sect. Lahat sila ay mga fiend na nakaranas ng daan-daang labanan at pumatay ng mga tao nang hindi kumukurap. Kung maghihiwalay ang dalawang grupo ng mga tao, hindi magiging mahirap ang pakikitungo sa kanila kahit na sa pinagsamang lakas ng sekta ng balabal na bakal at siya Donald. Gayunpaman, ang dalawang grupong ito ng mga tao ay nagkaisa na ngayon. Hindi lamang nila binigyan ang tiger ng matatalas na pangil, ngunit binigyan din nila ito ng mga pakpak. Paano nila nilalabanan ang mga ito? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.